What is up everyone, Jaren here, hoping you're safe and great. For this video, pag-uusapan natin ang Tamiya Pro Stock category dito sa Pilipinas as fast as possible. So, let's go! Alright, ang gagamitin nating reference is yung sa Lil's Hobby Center na racing guide for Pro Stock or Stock Pro. So, isearch nyo na lang doon kung gusto nyo makita in detail. So, sa video na ito, hindi ko masyadong iisa-isahin in detail kasi baka mabore lang kayo at hahaba tong video na to. Again, as fast as possible gagawin natin to. So, lahat lang ng kailangan yung malaman, lahat ng kailangan yung matutunan para hindi kayo ma-disqualify. Yun yung i-discuss natin dito. Unahin natin sa machine types. Only 4 WD motors from Tamiya are allowed. So, that's self-explanatory, no? So, yung mga di-discuss lang natin mamaya na motors, yung pwedeng gamitin. And then sa machine assembly, all machines must be 4-wheel drive. Lahat dapat ng wheelset ay connected sa motors. Or ibig sabihin, lahat dapat pag binuksan yung Tamiya mo, dapat lahat yun umiikot. Hindi pwedeng nakalutang yung ibang wheel drive. All types of bodies, plastic or polycarbonate, are allowed. Bodies should have stickers or painted for racer's identification. Much like the box stock category, dapat merong identification na sa'yo yun, and kung naka-plastic body ka naman, kailangan meron siyang sticker. Bodies must be affixed front and rear with Tamiya body catches. So, yung Tamiya body catches ay yung naglalak dito sa likod. Hindi pwedeng naka-screw siya doon sa body. Dapat yun yung gamit mo, yung lock sa likod. Sa motor, lahat ng nandito na sasabihin ko lang ang pwede. Type 130 motor or yun yung nasa loob, yung white bell motor na tinatawag. Torque Tune 2, Atomic Tune 2, Rev Tune 2, Hyper Dash 2, Hyper Dash 3, Hyper Dash 3, Japan and TMAC models, Light Dash, Power Dash, Print Dash, Torque Tune 2 Pro, Atomic Tune Pro, Atomic Tune 2 Pro, Rev Tune 2 Pro, Light Dash Pro, Hyper Dash Pro, at Mac Dash Pro. So, pag titignan nyo yung motor catalog ng Tamiya, so yung Ultra Dash at yung Plasma Dash lang ang bawal na gamitin para sa mga races for Pro Stock. Disassembling the motor to change the number of coils and other such illegal modifications are prohibited. So, yung motor niya sa loob, yung mga nasabi natin, ay bawal mong buksan. Kasi pag binuksan mo, yung seal nun, makikita ng inspector yon at pwede kang ma-disqualify. Madaling makita yon actually. Pag tampered yung seal nung motor, madaling makita yon. So, iwasan natin yan. Punta naman tayo sa gears. Mixing other gear ratio are prohibited. Ano ibig sabihin nun? Kunyari, yung spar gear ng 4-1 na gear ratio, isasama mo sa 3-7-1 na counter gear. Bawal yon. Okay? Dapat yung mga magkaka-partner lang na gears ang pwede. I-discuss natin yun sa ibang video, kaya stay tuned lang kayo. Using of metal pinion is not allowed. Bawal yung metal pinion. Ano yung pinion? Yun yung either violet or sa iba naka-carbon yung black na nakalagay doon sa motor mismo. Using of hollow propeller is not allowed. Ano yung hollow propeller? Yun yung mga propeller or yung mga shaft na hollow sa gitna or yung butas sa gitna. Plastic bearing or eyelet is allowed. Installing gear bearing is prohibited. Okay, so bawal yung mga metal gear bearings kagaya ng AO620, AO520s, yan, bawal yun. Fluorine-coated gear shaft is allowed. So, pwede yung fluorine-coated gear. So, ang advantage kasi ng fluorine gear shaft is mas madulas siya doon sa stock gear shaft na kasama sa mga motors or sa mga kits. So, okay lang yan. Lightening, cutting edges, making holes, and sanding is prohibited. So, sa gears, pagdating doon, bawal mong kaskasin, bawal mong sandpaper, bawal yon. Okay? Or sanding, bawal yon. Kasi, well, that's modification na. Kasi modification na tawag doon. Carbon crown gear are not allowed. Ano yung crown gear? Crown gear is this one. Lagi nyo tatandaan, pag kulay black, yung crown gear, kagaya nito, bawal yan. Ang mga pwede lang ay yung mga included sa kits. Usually, pink yun. Yun lang yung pwede. Mixing of orange crown and pink ground gear is not allowed. Punta naman tayo sa batteries. Sa batteries, only AA batteries are allowed. So, alkaline, NIMH,
cadmium are allowed. Other types of batteries are prohibited. Although, depende naman to sa racing center. So, may iba kasi yung AA batteries na lithium-ion na nauuso ngayon. So, bawal yon. So, bodies may not be split into separate pieces. Bawal mong hatiin or i-modify yung body. As is, kung paano siya nakalagay sa kit, kung paano siya buuin, ganun lang yung pwede. Any combination of body and chassis is permitted. Okay, for example, itong galing sa BS chassis ko na cowl or body, ilalagay ko sa AR chassis. As long as magkakasya siya at maglalak siya gamit yung body catch or yung lock sa likod, pwede yon. Okay? Okay lang yan. Canopy sections may be cut away or removed if an animal figure is used. So, for example, gusto mong i-modify yung body mo kasi maglalagay ka nito, yung animal racer, gusto ko ng ganyan, okay lang yan. As long as hindi ka sosobra. Ano ba yung canopy? Canopy ay yung parang mga windshield, di ba? May mga cowls kasi na mukhang kotse. So, yung mga parang windshield nun, pwede mong i-cut. Yun yung tinatawag nating canopy para ilagay mo to. So, okay lang yun. Animal figures must be securely cemented or attached with double-sided tape. Cars will be disqualified if their animal figure or parts of the body falls out or if cutaway sections on the body, wing, etc. will break. So, make sure naka-secure in place yung animal racer nyo. Kagaya nito, pwedeng yung included na double-sided tape yung gamitin nyo or pwedeng i-super glue nyo para hindi na siya tumilapon. Kasi pag tumilapon yan, disqualified kayo, unfortunately. Insulation of foreign objects to gain weight is prohibited. So, kunyari, lalagyan mo ng additional plastic or kung ano man ilalagay mo dito para sa body, bawal po yon kasi dagdag sa weight and somewhat modification na rin kasi siya. Lights and other accessories may be allowed upon the approval of the inspector. Meron kasing mga nagmo-modify na nilalagyan nila ng ilaw, mga LED lights, yung kanilang Tamiya. Okay lang yon as long as approved ni inspector. Kasi pag nakita na inspector na hindi naman siya makaka-affect sa race in any way, okay lang yun. Punta naman tayo sa chassis. Sabi sa chassis with support or additional reinforcement are not allowed. Meron kasing mga nabibili na may metal reinforcement. Yung nakikita ko yun dati sa front motors or sa CFM yata yun. May nilalagay na bakal sa ilalim. Bawal po yun. Chassis that are damaged or repaired are not allowed. However, ito kasi medyo ambiguous or hindi ganun ka-clear yung instruction dito. Kasi syempre, hindi naman may iwasan may mga masisira or magkakadent yung car mo kung sakali. So, basta ang alam ko, hanggat hindi maapektuhan yung racetrack, hanggat hindi madadamage yung racetrack, dahil sa damage nung kotse mo, okay lang yon. At saka as long as hindi biglang masisira or maghihiwa-hiwala yung kotse mo sa gitna ng race, okay lang yon. Lightening of chassis, drilling, and cutting edges is not allowed. So, yung iba kasi, especially pag sa open class category, binabawasan yung ibang parts, pinuputol sila, may tinatanggal. So, sa pro stock, bawal yan. Underlying screw beneath the chassis are prohibited. Okay, so very important to. Pag maglalagay kasi kayo ng double plastic rollers na kagaya nito, yung kasama niyang screw ay yung medyo mahaba-haba. Yan kasi yung default na screw niya. Madalas, lumalagpas yan dito sa chassis nyo. Pag lumagpas kasi yung screw dyan, pwedeng ma-damage yung racetrack. Kaya, pinagbabawalan yun. Kaya make sure, kagaya nito, tinanggal ko yung sobra. So, either i-dremel nyo or kahit anong gawin nyo, basta maputol lang. Kasi usually ginagawa ng inspector, sinasalat niya yan. Pag meron siya naramdaman na nakausli or sumabit yung daliri niya doon sa mga screw or screw holes, yan, pwede kang ma-disqualify. Pwedeng hindi i-permit yung kotse mo para tumakbo. Again, para kasi ito sa protection ng ating racetrack para hindi siya ma-damage. Rear bumper
can be mixed with other chassis. Modification and cutting any part of chassis to fit the rear tail is not allowed. So ano yung rear tails? Wala kasi dito sa AR. Pero yung iba kasi merong rear tail na tinatawag, yun yung detachable, kunyari sa VZ or VS chassis, natatanggal kasi itong part na to. Okay, pag tinanggal mo, pwede mo siyang palitan from other chassis as long as wala kang gagawing modification. So, bawal mong gupit-gupitin para mag-fit lang siya doon sa chassis mo. Kits that do not have the front or rear skid bars on the manual cannot be installed on the machine. So, ano yung mga skids? Yun yung mga parang preno. Okay? Sa iba kasing chassis, kagaya ng MA or FMA pala. Sa ibang chassis kasi, kagaya ng mga FMA chassis, meron yung skid bar dito. So, pag hindi siya included or hindi siya indicated doon sa kit, bawal nyo pong gamitin yun. Installing of plates, mass damper, poles, and upgrade parts are not allowed. So, iisipin nyo lang, plastic parts, usually pwede. May mga plastic parts na bawal, pero lahat ng metal parts, bawal pong ilagay sa Pro Stock na category. Only plastic rollers and plastic bearings can be installed on the chassis. Again, plastic lang pwede. For example, yung double plastic rollers, yan, pwede yan. Bawal yung mga aluminum rollers, yan, bawal yon. Meron ding mga upgrade parts na plastic rollers sila, pero bawal sila sa Pro Stock category. Mamaya i-discuss natin yun pagdating sa rollers. Punta naman tayo sa tires and wheels. Tires may not be modified. Ano ibig sabihin nun? Bawal mong i-trim yung tires mo, bawal mong i-cut in any way. So, kung paano mo siya binili, gano'n mo siya dapat pwedeng gamitin. No modification to the tire size. Yun nga, yung nagtitrimming, binabawasan yung width or yung kapal ng tires, bawal yun. Washers are allowed to use in the wheel set. So, washers, yun yung nilalagay in between dito. Pwede yan kung gusto mong pasikipin ng konti yung wheel set mo. Kasi pag wala siyang ganyan, nagle-left and right siya habang tumatakbo. Para mabawasan yun, pwede mong lagyan ng washer. Tires may be affixed to wheels. So either double-sided tape, cement are permitted. Okay, so para hindi biglang lumipad yung tires mo or yung totoong gulong, yung rubber, pwede mong lagyan ng double-sided para hindi siya tumalsik. Mixed usage of tires with the same size are allowed. So, for example, ito, kung may super hard ka, tapos sa unahan gusto mo low friction tires, pwede yon. Ang bawal lang is mixed wheel size. Ibig sabihin, kunyari dito, naka-large dia ka na tires and then sa front is naka-small dia or naka-medium diameter ka na tire. Yun yung bawal. Using of hard shaft are allowed. Hollow shafts are prohibited. So, meron kasing reinforced na mga shaft for the wheels. So, pwede yon gamitin. Ang bawal is, again, yung hollow. Hollow is yung, again, may butas siya sa gitna. So, parang walang laman. Hollow yung shaft niya. So, mas magaan kasi yon. So, bawal yan. Reinforced, repaired, and tampered wheel set are not allowed. Again, any modification to the wheel set, trimming, and etc. Bawal po yan. Punta naman tayo sa rollers. Sa rollers may not be modified, colored, and painted rollers are not allowed. So, kung paano mo lang siya binili, kung anong kulay niya, yun lang yung pwede mong gamitin. Bawal mo siyang paglalagyan ng kung ano-ano. Bakit? Kasi pwedeng magkaroon ng advantage doon. Kasi, kunyari, pinaint mo sa kanya, pam low friction, pampadulas pala. So, syempre, advantage yun para sa iba. Modification. So, bawal yan. A maximum of 6 rollers are allowed. So, 6 rollers, ibig sabihin, meron kang pair sa harapan, 4 sa likod, or pwede ring pair sa harapan, pair sa gitna, tapos pair sa likod. Depende dun sa chassis mo. So, for example, for AR, madalas nasa likod yung 4. Okay? 2 pairs yung nasa likod kasi meron siyang taas at baba na pwede mong lagyan. Kagaya nito. Plastic double roller size below 12.8 mm are not permitted. Para safe,
ang gamitin nyo is yung either 13, 12 na plastic rollers or double plastic rollers. So, anything na mas mababa doon ay bawal. Removing of roller rubber are not allowed. So, for example, yung mga rollers na may ganito na roller rubber, bawal mo tanggalin niya. Okay, yung iba kasi ginagawa pag pinapayagan ng racing center, para mas dumagdag yung bilis ng kotse nila, tinatanggal nila to. Okay? Kasi again, mas low friction kasi. So, kaya mas bumibilis. So, bawal po yun. Rollers from tune-up parts are not allowed. So, yung 3 attachment point. Yun po yung sinasabi ko na may mga double plastic rollers na bawal kasi from tune-up parts siya. Mga kagaya nito. So, bawal kasi yan kasi 3 attachment point siya. Only one set of plastic double rollers can be installed. So, usually, nasa harapan lang naman to nilalagay, no? Yung double plastic rollers. And, nung tinetest ko yung iba kong kotse, wala namang ganun na advantage din kasi kung maglalagay ka ng double plastic rollers dito, tapos double plastic rollers dito. Mas maganda pa rin if yung hindi double plastic rollers yung ilalagay mo dun sa ibang pwesto, kunyari sa likod. Low friction plastic double rollers with rubber ring is allowed. So, meron kasing version nito na may O-ring or double plastic ring. Modification of rear screws and washers are not allowed, such as sanding of screws or enlarging washer holes. Yan, pag nakita yan ng inspector, DQ kayo. Okay, so basically, tandaan nyo lang, walang masyadong, actually halos wala talaga, about 90-95% ng pro stock is bawal ka mag-modify. Unless makaka-affect siya sa racetrack, kagaya ng mga screw dito, yun, pwede mong gawin yun, pwede mong tanggalin. Pero other than that, bawal talaga masyado mag-modify sa pro stock. Okay, patapos na tayo. Other parts, only official combinations of chassis and A parts are permitted. For example, Super 1 Classic battery cover may not be used on Super 2 chassis. So basically, para hindi na kayo ma-DQ, para ma-avoid nyo yung DQ, isipin nyo siya as ang pwede nyo lang idagdag na parts sa pro stock or dun sa out of the box kit nyo ay kung maglalagay kayo ng double plastic rollers, kung magdadagdag kayo ng additional na rollers, kung yung tire or wheel set papalitan nyo para super hard siya or low friction siya. Yun lang yung mga pwedeng additional. Pero other combinations, pagsasamahin mo yung battery cover nung isang kit, tapos ilalagay mo dun sa isang kit, bawal po yun. Gold terminals are allowed, double stocking of terminals is not allowed. Okay, gold terminals ay yung nabibiling, well, gold kasi much better conductor si gold. Kaya medyo may advantage ka and pinapayagan niya. Parts made from Mini 4WD catchers may not be used. Ano yung Mini 4WD catchers? Yun yung ito. So, pag ginupit mo, nilagay mo doon sa kotse mo, bawal po yun. Madali lang naman mag-race sa pro stock. Ang pinaka masasabi ko na tatandaan nyo lang ay bawal yung mga modifications na lilihain mo, may gugupitin ka, yun yung mga bawal. Pero modifications such as papalitan mo lang yung gulong, papalitan mo lang yung wheelset, okay lang yun. Tapos, yung mga dapat hindi nakaka-affect sa racetrack, okay lang din yun. So, yun lang naman yung tatandaan nyo. Also, bawal yung mga metal, yung mga FRP plates, yung mga high-grade aluminum na plates, or even yung mga aluminum or metal na wheels, bawal din yun. Okay? So, ito kasi yung pinaka-basic. Pagkatapos ng box stock, ito yung pinaka-basic na sikat dito sa Pilipinas. Kadalasan nga meron pang front motor at non-front motors na category sa mga racing center. So, ito yung pinakasikat kasi madali lang siyang gawin. Kung gusto mo magkaroon ng konting freedom pagdating sa pagko-customize ng iyong kotse, pero hindi ka gagastos ng malaki, pro stock is the best way to go. I hope nakatulong ako para dun sa mga gustong mag-race sa pro stock setup category. Again, this is one step above nung box stock na diniscuss natin nung last video. Kaya may konting flexibility kayo dito. So,
I suggest kung kayo ay magko-competitive racing sa Tamiya, mauna muna kayo sa pro stock. Kasi box stock, wala talaga gaano ako nakikita nagba-box stock. Bibihira, super bihira. Pero ang pro stock, laging meron yan sa mga racing center. So with that, thank you so much again. Thank you so much for watching this video. If you like this video, just click on that like button and subscribe to my channel for more tech stuff and hobby stuff like this. And I'll see you on the next one.